May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kahalaga sa buhay niya? Kasi kung oo, napakaswerte mo dahil mahal ka ng taong yun. At sana piliin mo ang taong nagpapahayag sa'yo ng tunay na kahulugan ng pagmamahal dito sa mundo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakatulog din talaga ako dahil siguro sa pagod sa pagligo sa ulan. At saka, ang lamig kasi ng panahon. Hindi ko na nga alam kung ano ang nangyari. Basta nung makatulog ako, may naramdaman akong tila ba kakaiba. Nagising ako bigla dahil kay Eddie. Tapos hawak niya yung kamay ko at ewan ko ba kung anong gagawin niya. Uy, Eddie, anong ginagawa mo? Wika ako pagmulat ng mga mata ko. Tapos bigla niyang binitiwan ng kamay ko. Wala. Gising ka na pala, Francis. Niyakap mo pala ako habang tulog ako. Eddie, hindi ko alam. Mali ko ba kung nakayakap ako sa'yo? Teka nga, malis ka na nga dito sa tabi ko. Masyado ka nang nag-e-enjoy dito sa kama ko. Francis, ang arte mo. Wika ni Eddie na bumangon na sa kama ko at ayun, dumiretso na siya sa labas ng silid. Ako naman eto, naiwang nakahiga at nakatulala. Ano bang nangyari? Tulog na tulog kasi ako. At eto, tumayo na din ako kaagad at lumabas na din muna ako sa silid namin. At si Eddie ayun, nagtitimpla siya ng kape. At mukhang pinagtitimplan niya rin ako. Para sa akin ba yung isa, Eddie? Oo, Francis. Para sa'yo lang. Buti na lang at tumila na ang ulan. Oo nga eh. Alis pala ako, Eddie. Pupuntahan ko lang yung kababata ko. Okay. Anong oras ka uwi, Francis? Basta, bahala na, Eddie. Baka doon na ako kumain. Pakisabi na lang kay Aling Yoli. Okay, sige. Pero Francis, huwag kang magpapagabi masyado. Umuwi ka din kaagad ha. Basta Eddie, huwag mo na akong hintayin. Uubusin ko lang tong kape, tapos aalis na ako. Kaya ito, habang nagkakape kami dito sa sala ng dormitoryo, tahimik lang kami ni Eddie. At nang matapos makapagkape, umalis na ako kaagad, diretso sa apartment ng kababata ko. Timuel, kumusta? Di ka ba naiinip dito? Lakas ng ulan kanina. Francis, hindi naman ako naiinip. Pero ikaw, nakita kita, nagpapaulan ka sa labas at mukhang masaya ka. Anong meron? Para kasing ang sweet nyo pagmasdan nung kasama mo sa dorm habang naghahabulan kayo sa ulan. Gagi, first time kong maligo sa ulan ha, kaya masaya talaga ako. At saka mabait yung si Eddie. Uy, bibigay na yan. Pero Francis, ano ka ba talaga? Lemuel, ano bang sinasabi mo? Siyempre tao ako. Baliw ka na ba? Francis, ang ibig kong sabihin,
kung lalaki na ang gusto mo. Kasi akala ko talaga kakaiba ka. Pero naguguluhan ako sa'yo hanggang ngayon. Ano ka ba talaga? Ay nako, Lemuel. Ayang ka na naman. Bakit ba pinagdududahan mo ko palagi? Magulo ka. Di kita maunawaan pero hindi na ako nagtataka kung magiging jowa mo bigla yung kasama mo sa dormitoryo. Bagay kasi kayo. Sira ka, Lemuel. Hindi mangyayari yun. Francis, ano bang masasabi mo kay Eddie? Bukod sa mabait. Bukod sa mabait si Eddie, sweet din siya. Tapos lagi niyang tinatanong kung okay lang ako. Francis, baka crush ka kaya mabait sa'yo. Lemuel, tigilan mo nga ako dyan sa mga kalokohan mo. Walang ganun. Mabait lang talaga si Eddie. Okay, sabi mo eh. Uwi ka ni Lemuel. Kaya ito, nanood na lang kami ng movie. At sa paglipas ng mga oras, bandang mga 7 p.m. Eto, may kumakatok sa pintuan ng kwarto ni Lemuel. Ako yung malapit sa pinto, kaya ako na yung nagbukas. Kaya lang pagbukas ko, nakita ko bigla si Eddie. Tara na, uwi na tayo. Wala akong kasama sa bahay. Umalis si Aling Yoli. Uy, Lemuel, uuwi na kami ni Francis. Gabi na kasi. Uwi ka ni Eddie. Sige Eddie, uwi mo na yan. Uwi ka naman ni Lemuel. Ay naku, ayoko pang umuwi eh. Di pa kasi tapos yung pinapanood ko. Kaya lang, hinawakan na ni Eddie yung kamay ko, teto. Hinilan na niya ako. Pabalik sa dormitoryo. Eddie, bakit mo ba ako sinundo? Nakakainis ka naman eh. Francis, gabi na. At saka, dito ka nakatira sa dormitoryo. At saka wala akong kasama kumain. Uy, namiss mo lang siguro ako, Eddie. Hindi lang na-miss. Sobrang miss na miss kita. Pakis nga ako. Bigyan ni Eddie. Na ako mga halik sa pisngi ko, buti. Nakaiwas ako. Eddie, ano ba? Ang bastos mo. Francis, biro lang yun. Bakit naman kita halikan? Ew, kadiri. Tara na nga kumain. Eddie, anong kadiri? Uy, wala pang nakakahalik sa pisngi ko. Maliban kay mama. Talaga ba, Francis? Sa labi mo meron na. Aba, wala pa, Eddie. Virgin pa tong labi ko. At para lang to sa taong mahal ko. Sa kanya lang ako magpapahalik. Sino ba siya, Francis? Wala pa, Eddie. Di pa kami pinagtatagpo ng tadhana. Okay. Alam mo ako din, wala pang nakakahalik sa labi ko. Gusto ko ngang subukan eh. Sabi nila, masarap daw yun. Eddie, subukan mo, Eddie. Para malaman mo. Sige, mamaya, Francis. Subukan natin para matry mo din. Uy, Eddie. Ayoko. Talaga ba, Francis? Ayaw mo ba? Kasi minsan lang ako mag-o-offer sa'yo ng halik. Pag-isipan mo mabuti. Kasi minsan lang talaga to.
at di na mauulit. Habang sinasabi ni Eddie yun, natulala ako bigla sa mga labi niya at tila ba natutuyo na naman ang lalamunan ko. Napapalunok laway talaga ako. Pero kung seryoso si Eddie sa sinasabi niya, hindi naman siguro masama kung susubukan ko. Pero natatakot ako. Ano bang dapat isagot sa tanong niya?